Sabi niya po dito, gender is assigned at birth. Pero over time, nabago na ito at ang may-ari na ng katawan ang magdidesisyon base sa kung ano ang nararamdaman niya. Sabi po ng puso ng tao, kung ano lamang yung nararamdaman mo, yun ang sundin mo. At dahil sa iyo ang katawan mo, ikaw daw ang bahalang magdesisyon kung sino ka o kung ano ka. Para pong maganda at malayang pakinggan. Pero kapag tinitingnan po natin ang sinasabi ng Diyos, isa po itong malaking kasinungalingan at panininlang sa orihinal na plano ng Diyos. Sino po ba talaga ang may-ari at gumawa sa atin? Ito po yung katotohanan. Ang katotohanan po, ang Diyos ang gumawa sa atin. Bago ka pa man ipanganak, itinakda na niya kung sino ka, lalaki ka o babae. Hindi tao, hindi lipunan, at lalong hindi ang sarili mong damdamin ang magpapasya nito. Ginawa ka ng Diyos na espesyal at may layunin. Ang katawan mo ay regalo at hiram lamang mula sa Kanya. Wala po tayong karapatang baguhin o piliin kung ano lamang yung gusto natin. Dahil ang Panginoon po, siya po yung may-ari ng ating buhay. Huwag po tayong magpaalipin sa nararamdaman lamang ng ating puso. Sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, sino ang nakakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Ang sarili po nating damdamin at kagustuhan ng tao ay madalas na nagliligaw o nagtatrahidor sa atin. Ang nararamdaman po natin ay pabago-bago. Minsan po nalilito at madalas nagkakamali. Kung doon lamang po tayo nakabase, siguradong maliligaw po tayo. Ang damdamin po ay hindi laging tama, pero ang salita po ng Diyos ay hindi nagbabago at laging totoo. Dalawa lamang po yung nilikha ng Diyos, lalaki at babae, at wala pong iba at hindi ito pwedeng baguhin o piliin lamang ng tao. Ito po yung orihinal at walang pagbabagong plano niya. Sabi nga po sa Genesis chapter 1 verse 27, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Mula pa po sa simula, dalawa lamang ang itinakda ng Diyos. Wala pong pagpipilian at walang pagbabago. Ang kasarian po ay hindi imbensyon ng tao o resulta ng ating nararamdaman lamang. Ito po ay dinisenyo at ginawa ng Diyos. Muli din po itong pinagtibay ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya po sa Mateo chapter 19 verse 4, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimula ay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? Ito po ay tinatagnan ng Diyos. At wala pong kapangyarihan ng tao na baguhin ang itinakda ng may likha. Ang tunay po na katotohanan ay nasa dakilang lumikha at sa kanyang mga salita lamang. Manatili po tayo sa kanyang salita dahil dito po natin makikita ang ating tunay na pagkakakilanlan at halaga sa kanya.